bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official dahil humingi po siya ng 15,000 at welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Vico Sotto, sinampal sa katotohanan tungkol sa paglilingkod sa tunay na leader o politika. Itong sila Robin Padilla, di ba? Amy Marcos, Cynthia Villar, at itong si Bongo. So, yan guys, dahil napakaganda ang naging speech itong si Vico Sotto. Although hindi naman siya tinuturo itong sila Robin, di ba? Kung saan ay makakibloy. Tungkol ito guys sa pakiging mga kaibigan nila, di ba? Sa kanilang tungkulin sa bayan o bilang personal nilang mga kaibigan. So, nag-speech kasi itong si Vico Sotto. Mamaya, papakita ko yung full video nito. Sinabi niya, meron siyang kaibigan na pinasok mismo sa City Hall. Kumbaga, binigyan ng trabaho at siya mismo ang nagrekomenda nito. Pero ang sabi niya, kalaunan, yun na, pinahuli rin dahil sa corruption o kung ano pa mang ginawa niyang kaibigan na yun. So, dito natin makikita, di ba, na walang kaibigan guys, kay Vico Sotto, lalo na kung hindi naman gumawa ng mabuti o lumalabag sa batas o yung mga good governance. So, kung maalala natin guys, nung panahon din ni Erap, ganyan din, di ba? Walang kaibigan, walang kapatid, walang kamag-anak. Sinabi niya, di ba? Tuwang-tuwa ang mga tao nun. Pero kalaunan, yun na nga, lumabas may mga kaibigan pala siya na bumagsak din hanggang sa mapatalsik siya sa Malacanang. Ang maganda lang dito kay Vico Sotto guys, talagang nakikita natin, straightforward siya. Pag mali, mali. Pag tama, tama sa kanya. So kung maalala nyo, di ba, binlag din natin regarding dun sa pagsara ng mga pogo. Di ba? Dahil alam naman natin yung pogo, maraming kahihiyan ang dinulot sa ating bansa. Kaya sabi niya, kahit may kita to, di ba, pero hindi naman sapat o hindi mo naman kayang bayaran yung mga nadadamage ng pogo na to, di ba, sa mga kababayan natin, lalo na may mga nasasangkot pa sa human trafficking. So yung pera guys, hindi niya na inisip dahil kahit wala naman ng pogo, mabubuhay naman ng Pasig, sabi niya. Marami pa naman ibang negosyo, although million naman ang nakukuha tax dito, pero mas importante yung makatao siya. Yun ang maganda kay Vico Sotto. Kaya ang sabi pa niya sa dulo, huwag magbulag-bulagan, di ba? Kahit nakikita mo ng mali, kinakampihan mo pa, lalo na kung mga kaibigan mo na tumulong sa iyo pero may ginawang hindi maganda. Kaya nga nangyayari ngayon guys, di ba? Kito kay Pastor Kibuloy, na alam naman natin mga kaibigan niya ito at kung sino mga nagtatanggol sa kanila. So bago yan guys, panoorin muna natin na nakaka-inspire yung speech nitong si Vico Sotto, na kung saan ay nakikita natin ang isang ehemplo o isang leader na talagang mapapahanga ka at kailangan ng ating bayan. Alright guys, narito, panoorin mo na natin. Pasok Vico. bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagpano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, ipasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin. Mula sa lahat ng lalo na client
facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi na talagang maghihigpit tayo. Hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Pero baga, tama na. Huwag po yun yung kalimutan. Hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, tuwing kong trabaho ko araw-araw, darating yun yung mga achievements na yan. Darating yun, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na Diyos. Pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas hirap nang maging korap. At tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong, ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigueño at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, ang konsehan, lahat yan, ang totoo po yan, nasa kultura na po, nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Kaya nga, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo maiisip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? Pero gawin mo man o hindi, pumasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na isa kultura po yun sa atin. So, kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. So yun guys, napanood nyo, di ba? Iba talaga itong si Vico Sotto. Itong mga hinahanap natin guys, di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, sa inyo, nung bilag natin yung regarding sa Pogo kay Vico Sotto, ito talaga pwedeng pang senador, paakit ng vice saka president guys, di ba? Sila ni Isko, di ba? Yan ang kailangan natin guys, yung mga bata, may talino, walang bahid ng korupsyon, at siyempre makatao. Inuuna yung kapakanan ng tao, hindi lang din dito pera-pera lang. Yun ang maganda sa kanya. At siyempre, hindi siya, kumikilala rin siya ng mga kaibigan, pero dapat hindi sila lumalabag sa batas. 'Di ba? Talagang dapat guys, ang serbisyo nila ay para sa bayan. Dahil hindi naman sila tumakbo, sabi nga, 'di ba? O ang trabaho nila hindi naman para sa mga kaibigan, kundi para sa serbisyo sa taong bayan, di ba? Kaya ngayon mapansin natin, di ba? Yung kay Pastor Polo Kibuloy, talagang lantaran silang nagsalita. So ano sabi dito ni Amy Marcos? Lungkot na lungkot ako sa mga nangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Apollo Kibuloy. Mabait siya sa atin. Higit sa lahat, sabi niya, talagang tumulong ng marami. So, tingin natin, tama naman siguro kung mabait siya. Pero sa kanila. Kasi nga, siyempre, may pakinabang din yan, di ba? So, kung sa kanila mabait, doon sa mga biktima, baka hindi. Hindi naman pare-pare yung estado ng buhay ng tao, di ba guys? At ito namang si Senador Villar, Cynthia Villar. Number 1 na senador to guys, nung tumakbo to. Di ba? Ang sabi dito, kaibigan ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. So nakita niyo, di ba? Mabait din sa kanilang pamilya. Sa kanila siguro wala tayong pag-uusapan din, hindi tayo kukontra kung mabait naman talaga sa kanila. Pero ang tanong dito, senador kayo ng taong bayan, hindi naman sa pamilya ng kung sino-sino tumulong sa inyo dyan. At pangatlo, ito pinakamatindi. Number 1 din guys. Hat na hat pa to noong 2022, di ba? Itong si Idol Robin Hood Padilla. Ang sabi niya, di ba, actually sinabi niya to nung sa may rally, diyan sa may Liwasang Bonifacio. Sabi niya, alam niyo po,
itong samahang ito, walang iwanan. Diba? Matindi guys, diba? Dahil tumulong sa kanila, lalo na ito si Robby, diba? Siya mismo nagsabi, pinahiram siya ng helicopter nung nangangampanya siya. Tinulungan niya sa kanyang kampanya. Kaya tumatano siya ng utang na loob. Wala namang problema sa atin guys. Kung mabait naman yung tao sa'yo, natural, dapat mabait ka rin. Pero ibang usapin, pagka national issue, lalo na mga senador kayo. Diba? Mga senador sila, dapat ang unang paglilingkod sa bayan, hindi sa kaibigan. Walang problema sa magiging kaibigan. Pero kung meron naman siyang reklamo, kagaya niyang criminal, di ba? Criminal offense, criminal human trafficking, at yung ano-ano pa mga abuso na nagawa, di umano, ha? Hindi pa naman sa guilty guys, pero maraming lumalabas na testigo na laban sa kanya. Di ba? At itong mga senador na to, mismong institution nila, talagang pinapahina nila. Imbis na palakasin ng Senado, pagka may ganung warrant of arrest, kailangan nilang suportahan nitong si Senador Risa Ontiveros, na kung saan ay talagang matapang, di ba? Pero lumalabas dito, sila'y kumukontra sa mismong institusyon ng Senado. Dahil nga, kaibigan nila si Pastor Kibuloy. Di ba? Nakita nyo naman guys, narinig nyo naman ang speech ni Vico Soto na anong sabi niya, siya pa mismo nagrekomenda sa kanyang kaibigan. Pero naging abusado siya, di ba? Siguro nangingikil siya, sabi niya, sa ano siya, building permit officer siguro siya. Baka mamaya kada magpapagawa ng building, humihingi siya, parang gano'n nangyayari. Kaya siya na mismo sumibak at siya na mismo ang pinaharap na itong ginagawa niya mali, hindi niya dapat itolerate dahil unang-una nga public servant sila, ang taong bayan nagpapasahod sa kanila, dapat kapakanan ng national interest ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino ang unahin nila. Sana lahat ng mga politiko ganito talaga, kagaya na Vico at Isko, na kung saan nakikita natin yung good governance, bata, may talino at may kapwa tao at talagang naglilingkod sa ating bayan. So kaya guys, ano sa tingin nyo? Kailangan na talaga natin si Vico Soto o gusto nyo pang ibalik yung mga lumang nanunungkulan tapos may mga sablay, di ba? May mga bain ng korupsyon at nakikita natin na nagiging bias sila. Hindi sila sa kapakanan ng ating mga kababayan, ng ating bayang Pilipinas. So maging matalino po tayo, maging idolo natin to, mag-ehemplo, di ba, sa pagpili ng mga lingkod bayan na ating inahalal, lalo na ngayon 2025 guys, malapit na yung election, filing na ngayong October. So malaya kayo guys kung ano sa tingin nyo, ito yung mga kailangan natin, mga kabataan, ito bata pa to guys, wala pang 40 yata to, alam ko eh. Mga bata pa, na kung saan ang sinabi ng Sir Rizal, ang mga kabataan ay isang pag-asa ng bayan. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan nyo sa sunod kong vlog. Thank you very much.